Dakila namin naman sa aming Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Papasalamat po kami sa mga naming tunay ng pananalumay na iyong pinagkala, na iyong inangsan ng halaman, na iyong ipinadama sa amin ang tamis ng iyong presensya. Maraming salamat sa malaya mong pagkilos sa halaman. Sa oras po ito, Ama, kami ay nagsusunod ng Panginoon. Dumudulaw sa iyong harapan, mahal na Panginoon. Humingi po ng patawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa lahat naman ng aming mga pagkakasala. Inisip po ang aming mga puso at isip. Umilos ka na may kalaya sa aming kalagitnaan ng Diyos. Na sa oras po ito ng aming pag-aaral ng iyong mga buhay ng salita, Panginoon. Ikaw po ang siyang mamuna sa amin. Ikaw po ang siyang magsalita namin. Ikaw ang malayang kumilos sa Panginoon sa iyong mga alipin, Panginoon. Sa ganang aming Panginoon, wala kaming magagawa. Ang iyong kapangyarihan, Panginoon, ay dumaloy sa aming kalagayan sa oras. Buksan mo ang pangunawang espiritual ng Diyos. Itulong mo ang aming puso at isip upang lubos namin umunawa ang nais mong ipapatim sa amin ang masalita mo ang mga paalala mo sa araw ng ito, Panginoon. Salamat sa iyong mahal na Panginoon. Ikaw ang siyang makita. Ikaw ang siyang may taas, mahal na Panginoon, sa amin po mga buhay at sa oras na. Sa iyong makapangyarihang pangalan ng mga gawa alam ng away na aming itinataboy na nalayas sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Panginoon Yesu Cristo. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in Jesus' name, Amen. Purihin po ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Lahat na pinagpalang magsabing Amen. Alam niyo po, mula pa po sa ating pagising kanina, hanggang sa mga oras po ito, nararamdaman natin ang biyaya mula sa ating Panginoon. Amen? Amen po ba? Mga minamahal, na kahit buong araw ang magtrabaho, umita ng maraming salapi, hindi mo kayang bayaran yung presensya, yung tamis na pagmamahal ng Diyos, yung kalakasang binibigay ng ating Panginoon sa atin. Amen? Hindi po ito matutumbasan ng salapi. Amen? Walang ibang makapagbibigay ng tunay na kagalahan, ng tunay na kapayapaan, kundi ang ating Panginoong Yesu Cristo. Mari po ba nating palakpakan ang ating Panginoon? Bago po naman, puwi po mabati sa inyo magandang hapon sa lahat ng mga sa ating mga pastor, sa ating mga minamahal na kapatid na nasa ibang bansa na nakikinig din po, nanonood ng gawain ng ating Panginoon. Sa mga salita ng Diyos, kayo po ay mapapapala sa oras nito. Amen. Handa na po ba kayo na makinig ng salita ng Diyos? Ang salita po ng ating Panginoon ay hindi po para lamang sa iyo, maging para sa amin din na nangangalan. Huwag po kayong tumingin sa mga nangangaral kung magaling o hindi naman nangangaral sa inyong harapan. Amen. Tignan po ninyo yung kapangyarihan ng Diyos na kikilos sa mga anak na ginagamit sa iglesia nito. Amen. Dahil kami po, mga minamahal, tulad nyo, nagkakamali, hindi naman perfecto. Amen. Alam niyo po, nung nag-aaral ako, ito yung pinakaayaw ko. Ang umarap sa maraming tao. Nanginginig na yung tuhod ko pag nakaharap na ako sa maraming tao. Pero sa oras po ito, mga minamahal, may Diyos na nagpapalakas sa atin upang harapin at sabihin sa inyo na mabuti ang Diyos na tumawag sa atin. Amen. Amen. Praise the Lord, sa oras po nito mga minamahal. Dahil po mag-aaral ng salita ng Diyos. Tunay na kapag gustong ipahayag ng Diyos ang kanyang mga salita, hindi po ito maaaring. Kapag gustong gamitin ka ng Panginoon, hindi pwedeng hindi mangyari. Amen. Kapag gusto ng Panginoon, mangyayari. Amen. Dahil kanina, nandun po kami sa Tokwe, nandun ang ating mga na pastor. Bagamat ako po ang naka-assign na mga tinatawag ko ang ating mga na pastor. Pero yung pala, dito rin pala mga
Hindi po ito ang topic natin. Pero basahin po natin. Kaya't ganito ang gagawin ko sa iyo, O Israel. At kaya mong aking gagawin dito sa iyo, humanda kang salubungin ang iyong Diyos, O Israel. Handa na po ba kayo sa pagsalubong sa ating Panginoon? Ang hirap sumagot naman. Dahil hindi po biro ang paghahanda natin sa pagharap sa ating Panginoon. Amen? Hindi biro-biro ang paglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Amen. Handa na po ba kayong salubungin? Prepare na ba kayo sa pagharap sa ating Panginoon? Marahil naghahanda tayo. Amen. Sa pagharap sa ating Panginoon sa maraming bagay. Dahil marami po tayo mapagdaraanan sa buhay. Amen? So, hindi po ito ang topic natin, mga naman. Ano po ba ang klase ng ating paghahanda sa muling pagbabalik ng ating Panginoon? Naniniwala po ba kayo babalik ang Diyos? Amen? Maraming nagsasabi, marami akong nakashare, napakaraming pangako ng Diyos. Pero hanggang ngayon, ay hindi pa nangyayari yung pangako nila. Na sila po ay nagsasalita ng tapos. Pero mga minamahal, langit at lupa ay lilipas, datapot ang salita ng Diyos kailanman ay hindi kukupas. Amen. Mangyayari po ang mga salita ng Diyos sa mga takdang ng panahon. Amen. Kaya ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, marahil ang iba sa inyo, umabot na ng 5 years, 10 years, 20 years, 30 years, 40 years. Amen. Bakit hindi ba bumabalik ang ating Panginoon? Marahil, alam ng Panginoon, baka po, hindi pa tayo handa sa pagbabalik ng Panginoon. Amen? Mahal pa rin po tayo ng Diyos. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon. Alam niyo po, napakasarap ang nasa kamay ng ating Panginoon. Napakasarap na may Diyos ka na nakilala sa iyong buhay. Napakasarap na merong Panginoon na nagligtas sa iyo sa kapahamakan. Amen? Napakasarap na may Diyos na nagbago ng ating buhay. Amen? Napakasarap kapag ang Diyos ay panig sa iyo. Kapag ang Diyos ay katabi mo. Amen? Bakit po? Dito po sa aklat ng Romans chapter 8, tingnan po ninyo ito, mga minamahal. Verse 35 to 37, basahin po natin ang mga salita ng ating Panginoon. Marahil po, nababasa po ninyo ang mga salitang ito ng ating Panginoon. Ang tanong, ito po ba ay pinamumuhay po natin? Ito po ba ay nagiging guide natin upang tayo magkaroon ng takot? Upang tayo po ay maging matatag sa pananampalataya sa ating Panginoon. Ang salita ng Diyos hindi lamang po natin pinakikinggan. Amen. Kundi bagkus, ito po ay ating tinutupad sa ating mga buhay. Ito ang ating naging gabay upang darating man ang ating Panginoon magiging tunay na handa po tayo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi po ng aklat ng Romans chapter 8, verse 35, kung saan po natin hanggang 37. Sino ang maghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kahapasan o ang pag-uusig o ang kagutom o ang kahubagan o ang panganib o ang tapat. Puro tanong po yan. Amen. Atin po ipagpapatuloy bago po natin ipanaman. Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw. Kami ay nabilang sa parang mga tupa sa patayan. Verse 37, hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niya sa atin ay umibig. Walang iba ang ating Panginoong Jesus. Amen? Higit pa tayo sa mga mapagtagumpay.
God is more than a conqueror. Amen? Amen? Verse 30, tuloy po natin. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamumuhan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga makapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababahan, kahit ang alinmang ibang nilalang ay hindi makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Palakpakan po natin. Sino ang makapag-iwalay sa inyo sa pag-ibig ni Kristo? Di po ba napakasarap yung nasa kamay ng ating Panginoon? Amen? Di po ba napakasarap na may Diyos na laging gumagabay sa atin, na kahit ang kamatayan, kahit ang kagutok, kahit ang kapighatian, sabi ng Banal na Sulat, kahit ang taba, amen. Itong nakaraang pandemya, sino sa inyo nahiwalay kay Kristo? Sino sa inyo ay hindi nakadalaw dahil sa pandemic ng pagkaan? Maraming chipon, maraming binabara, maraming binagbawal na pagtitipon. Amen. Kaya na-host ito online, yung sa live po. Amen. Dahil maraming binabara. Pero alam niyo po ba, laging nangusap ang Diyos sa bawat pagtitipon natin na huwag kayong matakot. Amen? Amen? Na huwag kayong matakot na gawin ng kalooban ng ating Panginoon. Dahil dito po, sinabi ng ating Panginoon, kahit ang makapangyarihan, kahit ang mangangyan, kahit ang kamatayan, ay hindi na kayang iwalay sa pag-ibig ni Kristo. Amen? Amen? Naniniwala po ba kayo? Pero ang tanong, bakit marami pong bakante ngayon na upuan? Amen? Bakit maraming Kristiyano ang wala? Ano po ba ang mga dahilan? Bakit nahiwalay sila sa pag-ibig ng ating Panginoon? Amen? Bago po natin ipagpatuloy ang minamahal, basahin po natin itong Matthew chapter 20, verse 12 to 13. At dahil sa pagsagana ng katampalasan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Datapwat ang magpisan ng sa wakas, siyang maliligtas. Amen. Dahil sa pag-ibaba po, pagsagana ng katampalasan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ito yung muling malapit na pagbabalik ng ating mahal. Isang tanda sa banal na kasulatan na nagaganap na sa panahon po natin ngayon. Amen? Amen? Na kung ating babasahin po itong buong chapter na ito, mababasa, nandun yung mga kaguluhan. Nandun yun ang bansa sa bansa. Amen? Nandun yung gera, nandun yung mga lindol. Isa ito sa sinabi ng ating Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Sa malapit na pagbabalik ng ating Panginoon, ang pag-ibig ng marami ay namin. Nakikita po ba natin ito sa loob ng Iglesia ng Panginoon? Nakikita po ba natin sa ating mga kapatid ito? Amen? Alam niyo po, yung mga sinasa natin kanina, na kahit ang taba, kahit ang kapangyarihan, kahit ang nagutom, ay hindi kayang iwalay ka sa pag-ibig ng Diyos. Pero mga minamahal, bakit nangyayari po sa mga anak ng Diyos ngayon
hindi lang sa mga bibigyan, sa mga anak ng Diyos, sa mga tinawag ng ating Panginoon na sila'y napahiwalay sa pag-ibig ni Diyos. Bakit? Tayo mismo. Amen. Ang gumagawa upang tayo mahiwalay sa ating Panginoon. Bakit po? Sa maraming bagay. Amen. Huwag po kayong magalit sa mga lingkod ng ating Panginoon. Kung ating napakinggan ang mga salita ng Diyos na may ito'y parang talim na tumatahak sa ating mga puso. Kundi bagkus, mag-ala kayo. Amen. Kundi bagkus, matuwa kayo dahil pinapaalala na tayo ng ating Panginoon. Amen. Napakasimple po ng mga bagay na nangyayari sa ating sa panahon po natin ngayon. Pero bago ko po ipagpatuloy, basahin natin itong Timothy. 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5. Ito po yung pinapakita. Natapot alamin mo ito na sa mga uling araw ay darating ang mga panahon ng pangalan. Dito po tayo po-focus. Nasa uling panahon po tayo ngayon. Nasa panahon ng mga pangalan. Amen? Amen? Hindi biro-biro ang ating mga napagdaraanan ngayon. Ating po ipagpatuloy. Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapagtumayaw, masuwahin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Verse 3. Walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga ibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Namayan nyo ng kabanalan, datakot tinanggihan ang kapangyarihan nito at lumayo ko rin. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Palakpakan po natin. Mga minamahal sa uling araw po tayo sa araw ng mapanganin na sinasabi ng banal na kasulatan na hindi lang mga hindi mananampalataya, maging mga nananampalataya ngayon. Amen. Nangyayari ang sinasabi ng banal na kasulatan. Amen. Mas gusto ng Kristiyano magtrabaho sa linggo kaysa dumalo sa gawain ng ating Panginoon. Di po ba? Pinanghihinayang yung kita ng araw ng linggo dahil malakas. Wala po akong pinatahan sa inyo. Ito po ay aral para sa ating lahat. Amen. Ipinahigit ang napakahalagang bagay kaysa higit na mahalaga sa ating buhay. Amen. Amen. Saan nanggagaling ang ating lakas? Saan nanggagaling ang ating buhay? Dito ba sa Diyos na nagbigay sa atin? Amen. Kung sa mga oras po yun, nandun yung makita ka ng Panginoon na sa ibang bagay mo binibigay ang iyong lakas. Mga minamahal, kahabag-habag po tayo. Yung po ba ang ating paghahanda na harap sa ating mga Panginoon? Nakikita niyo po ba ang mga kabataan ngayon? Amen? Wala silang turing. Walang gana sa kanilang mga bata. Nawa huwag kayong mabilang sa mga sinasabi ng banal na kasulatan. Amen. Yamang kayo po ay nasa iglesia ng ating Panginoon na kanyang tinawag, na kanyang tinatag. Lumakad po tayo kung may pagkatakot sa Diyos. Amen. Matitigas ang ulo. Lahat mo ba tayo rito? O sino sa atin mayroon mga pamilya, mga anak,
Ano po ba ang papansin ninyo sa inyong mga ngayon? Sa ating mga na kahit Christian, amen, nakakitaan pa rin natin sila na may katigasan ng ulo. Di po ba? Amen? Na kung minsan, ituturo mo, ikaw ang tuturo ng lahat. Masigaw mo, balikan ka ng sigaw ng lahat. Amen? Ganyan po ang mapanganib na sa panahon natin. Maraming may bigin sa